ay hoping na karoon kayo ng mas malalim na pag-unawa ng na yun na dapat ma-apply natin. Today, ay pag-usapan naman natin how do you receive the Holy Spirit at bahagi po niyan ay yung baptism ng Holy Spirit. So, before I share the word, may nakaano na ba yung aking slide? Noong Monday ay nagkaroon po ng fellowship or meeting ng ating mga pastors dito sa Batasan. At dito po yung ating pong venue. Yan, pinost natin po dahil iniikot po yan. At itiniside ko po na yung 16 that will be last month, nitong Monday, ay nagkaroon na po na meeting. So, pati yung picture natin. Pari din na rin. Yan. Paano siguro yung ating mga ilaw. Yan. So, though hindi ganun karami yung nakarating, unlike kapag pag sa barangay ay let's say mga 50 plus yung dumarating, pero so ito po, halos 11 churches lang po ata represented. Yung iba ay magkasama. So yun po yung ating mga kasama. Meron po kami uniform, so yun natin, sorry. Yan. So kainan din, may maraming kainan. Ating magigiting na prepare na mga nanay. Salamat po sa inyo. So, nagustuhan po nila yung place natin dahil yung mga ilang church na Batasan ay yung malaki. Nakita na po nila ay nakiba. Tapos yung ating mga kubiertos dahil nilabas na natin yung bagong donation ng KJM. Sabi na pag-first class yung mga charity ito. So, sinagamit. Puri ng Panginoon. Hoping na yung mga ibang yung kabataan ng mga churches natin sa Batasan is coming October next month. Yung fellowship, inter-fellowship ng mga kabataan natin. So, inorganize ang ating mga kabataan sa inviting yung people ng mga churches ng Batasan. So, hoping masuportahan rin po yung gawain na yun. Matagal-tagal na kasi hindi nagkaroon ng inter-fellowship. Yung huli pong gawain ay yung sports fest. So, medyo nag-enjoy pero ngayon mas ibang setup naman po. At panalangin rin po kami, mamaya ay asking for your prayer. Tomorrow po yung flight namin with the D9 pastors para doon sa invitation ni Pastor Shin. Papuntang Korea sa Jeju Island. So, pa-fly po kami ng gabi. Bukas. At balik naman namin dito ay Saturday na rin ng gabi. So, yan. Nakarating na rin po kami noong 2018 sa invitation din ni Pastor Shin. Doon nagpapastor si Pastor Tony. Kung naalala niyo po yung naging bisita natin dito ng mag-asawa, si Tony Joe at si Jane Joe. So, sila po yung in-charge pastor po doon. So, from IGN, pinull out po sila. Then, pinadala po sila doon sa Jeju Island. So, ang aming po connecting flight ay kasi wala pa kami direct flight from Manila to Jeju. So, magbabaya Hong Kong kami, then Hong Kong to Jeju. So, pagkakataon din po yun, mentoring, kunting ginagawa, kunting pasyal din marami. Di pa namin alam yung itinerary, but basically, malaking bahagi po noong ganyang mga trip ay yung mentoring na ginagawa. So, pray for us for safe travel at saka yung weather din dahil may bagyo pa rin sa ngayon sa atin. Doon daw ay medyo palamig na rin sa Jeju. So, siyempre yung adjustment within the 6 days na naroon po kami. Tayo po muna yung manalangin. Lord, salamat po sapagkat kami ay binigyan niyo po ng pagkakataon muli na makapagsama-sama at aming pong pag-aralan ng iyong salita. Itong kahalagahan ng
katotohanan patungkol sa banal na Espiritu at kung paano po kami makatanggap doon sa tinatawag ng bautismo ay bahagi sa Christian life ng bawat isa sa amin. Mahulugan na ito po'y mahalaga rin pag-aralan sapagkat bahagi rin po ito ng spiritual na journey ng bawat isa. Tulungan niyo po kami upang hindi lang maunawaan, kundi may experience po talaga kung ano yung gawain ng banal na Espiritu sa aming mga buhay. It is a crucial thing, Lord, sapagkat iniwanan mo ang banal na Espiritu para kami ay hindi lamang gabayan, hindi lamang empower, but also to really experience the day-to-day walk in this Spirit. And today ay mahalaga po mapag-usapan namin paano nga ba yung katotohanan na ang banal na Espiritu ay nasa amin at yung paano rin po kami mabautismo sa pamagitan nito upang sa ganong kaparaanan ay mas lalo po kami maging live in a way of our walk at the same time yung how we overcome all the struggles of life because we believe the Holy Spirit also will be with us. Thank you and bless your word today as we study. In Jesus' name, this we pray. Amen. Sa Gawa, chapter 2, kapag binasa niyo po kasi ang Book of Acts, talaga papansin niyo po doon yung work ng Holy Spirit sa kanilang kapanahonan. At of course, today ay hindi rin pwede natin iiwalay na mayroong yung pagkilos ng banal na Espiritu. So sa magandang balita Biblia ay may sinasabi po dito. So si Peter, at this time ay yung Pentecost na tinatawag na ay nangyari po yan. So basahin natin yung text na yan, mga Gawa o Acts chapter 2 verse 38 to 39. Sinabi ni Pedro sa kanila, magsisi kayo at magbautismo sa pangalan ni Jesucristo patungkol sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng banal na Espiritu. Ito ay sapagkat ang pangako nito ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, gaano man karami ang tatawagin ng ating Panginoong Diyos. May the Lord bless us for today. So, dalawang konsepto ang dapat nating unawain muna bago ito ituloy yung ating pag-aaral dito. Ang muna po, yung tinatawag nating pagtanggap sa banal na Espiritu ay isang fundamental aspect ng Christian life natin. O sa pananampalataya ng isang Kristiyano ay yung pagtanggap sa banal na Espiritu ay mahalaga. Lalo na kung pag-usapan po ang truth about the work of the Holy Spirit. Ang hulugan na ito ay sa panahon, the moment when you receive Christ, yung Holy Spirit ay bahagi yun na nasa atin. Ang katotohanan ay nag-occur po yun as we receive and accept Christ as Lord and Savior, ay ang Holy Spirit ay nag-reside o nananahan na sa atin, sa ating mga puso. Na ang kasunod po nun dapat ay yung transformation within at of course without as well. So yung indwelling work of the Holy Spirit, mga napag-usapan na rin po yan sa mga lumipas na mga teaching natin, ay nagpapakita ng panibagong buhay sa atin bilang isang mananampalataya. Na ang bawat mananampalataya rin ay bahagi rin po ng ginagawa ng Banal na Espiritu ay empower according to God's will and purpose. So, ibig sabihin, it is a deeply personal and spiritual experience ito that signifies the beginning of a relationship with God through His Spirit. So the presence of the Holy Spirit in a believer's life brings about conviction, which is napakinggan na po natin yung guidance and empowerment and to live a life that is pleasing to God. So tingnan po natin yan, nakuha natin yung reference na yan doon sa, ano ba yung difference ng receiving the Holy Spirit sa yung baptism of the Holy Spirit sa Christian and that order. So, ibig sabihin, yung Holy Spirit ay bahagi po siya nung tinanggap natin si Jesus Christ. Nagsimula po yun, yung sinasabi natin pagpasok ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay.
Kung naalala niyo po yung illustration ng navigators na yung buhay natin mula pa kay Kristo ang nakaupo tayo. Pero nung tinanggap natin si Lord, ay nakaupo na si Jesus Christ. Pero bahagi po noon, yung iniwan niya na banal na Espiritu nung siya umalis ay siya rin tinanggap natin para tayo ay magkaroon ng transformation of life. So nangangahulugan, doon pa lamang sa part na yun, malinaw dapat, kung talagang genuine yung pagtanggap mo kay Lord, nananahan din ang banal na Espiritu sa iyo. Pagsabi mo sa katabi mo, ang banal na Espiritu ay kasama ng tinanggap mo si Lord. So ibig sabihin, dapat wala nang ibang espiritu na tumikilos sa iyo. Tama? Yan. Kasi minsan maraming lumalabas na espiritu, ibang espiritu. Hindi yung banal na espiritu, kaya tuloy, yung buhay natin magulo. Pero that's the truth about it. When you receive Christ, kung kailan yun, kahit na recently lang, ang banal na espiritu ay nananahan din sa iyo. So yun po yung dapat maunawaan natin. So receiving the Holy Spirit, when that happens, when you receive Christ, nandiyan din ang banal na espiritu. Pangalawa, ano yung pwedeng makita natin? So ano yung pagkakaiba niyan, yung pagbabautismo naman ng banal na espiritu sa atin? So yung significance ng baptism of the Holy Spirit sa Christian life ay ito po yung nangangahulugan ng tinatawag nating pagkakaiba in particular ay una ay ma-differentiate natin ang baptism of the Holy Spirit is deeper encounter with the Holy Spirit. So mas malalim. At mangyayari po yan sa mga panahon na ating mga paglapit sa Panginoon at inangas natin na yung Holy Spirit ay maranasan natin. At the same time, kung may mga pagkakataon na tayo ay i-empower ng Holy Spirit at makaranas tayo ng baptism, ay magandang karanasan din po yun. Kasi the more na mas lalo tayong sensitive sa ating, hindi lamang sa pamumuhay natin, maging sensitive din tayo kung yung ating mga dinidesire o kaya hinaharap na mga circumstances ay kailangan tayo magpailalim sa Panginoon at yung pagkilos ng banal na Espiritu po sa atin. So, ang katotohanan pa yan ay ang Holy Spirit ay nag-i-empower din sa atin para sa pagganap natin sa ating gawain na ministeryo. Ito may kaloob ng paglilingkod sa ating Diyos ay malaki ang bahagi ng banal na Espiritu para tayo ma-empower. Ang sabi ng Acts 1:5, where he said, "For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit." So ito po naman ay sulat ni Lucas nung tinignan po niya yung pagkakataon na ang banal na Espiritu na ipinangako ay pwede rin maranasan ng bagong panahon po nila. Ngayon, ang nagiging lang po dito ay paano nga ba malalaman na ikaw ay baptized na ng Holy Spirit? Yan. Ano kaya? Nangingisay ka ba? Nangingisay ka? At ang pinaka-worst pa dyan, yung mga lalo nang dumating yung tinatawag nating outpouring. Yung Toronto experience, of course, kakaiba naman po yun dahil sa Canada ay nagkaroon ng ganong mga outpouring. Itong lately lang, kung naalala niyo po yun sa isang school, na nag-praise and worship lang sila sa parang chapel service po yun ng mga estudyante. Wesleyan group yung church na yan, magkakamali, na maraming pagkakataon na history ay nakaranas sila. At sa mga kantahan nila, hanggang dumating sa tuloy-tuloy. At ang ano po niyan, phenomenon po niyan, marami nakabalita. So gusto nilang makita rin, maranasan. So nagsidatingan doon sa school na yun. Hanggang din nila kayang i-host yung mga taong dumarating kasi volume. So I think sa Texas po, sa area na yun yung nangyari yun. Pero lahat po naman po yun ay kapag
ang banal na espiritu kumikilos, siyempre mayroon pong dapat ay order, no? Na hindi na hulugang pagpuspos ka na malalaman mo ay nangingisay ka lang din sa sahig. Ayaw ko makita yung ganun, no? Para ho bang wala nang, para ho bang ano bang nangyari doon? Ibig sabihin lang ba? Ay okay lang ba? Mayroon pa rin, may order, at mayroon pa rin yung control. Kasi alam mo naman, na kapag ang banal na espiritu kikilos sa'yo, at magandang tingnan siguro, you kneel, you bow down. I think magandang makita yun na pwedeng sign po yun that you are filled and baptized with the Holy Spirit. Pero as far as yung speaking in tongues, kasi nakita naman natin po yan sa Book of Acts, ay may mga iba't ibang ano po siya, pwedeng sabihin natin, kasi yung speaking in tongues is other tongues po yun, na hindi natin maunawaan. Ibig sabihin, kapag nag-speaking in tongues ka habang nababaptize ka, pwede rin mangyari yun. No? Pero as far as yung dapat ay may order pa rin of course, in a way. Pero hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay nabaptize at hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka na nga totoong baptize. So magkakaiba rin po naman po yun. Kasi evidence lang din naman as far as yung Book of Acts. Pero pwede ka pa rin mabaptize without speaking in tongues. Nasira na po kasi yung ano niya, kaya ano na lang muna. Baka maayos niya ni Diyos, patinin mo yan. May yung pinakaano kasi niya yung doon sa taas ang nasira na. So, inilagay ko lang kasi dito para makita rin yung mga pastors ng mga batasan. May isang pastor na Pastor, ang ganda ng framework ng inyong organization. Picture pa niya. Kasi may mga churches kasi independent. Mga ilang kasi mga sumama sa mga pastor dito, mga independent. Maliban lang yung mga malalaking organization. So, yan. Kaya mamaya, if ever the Lord or the Holy Spirit will at work, I pray na kung maranasan niyo yung bautismo ng Banal na Espiritu, ay hayaan niyo si Lord mismo rin ang kumilos sa inyo at in a way ay ma-empower kayo, karoon kayo ng mas passionate sa paglilingkod sa Panginoon. So yun yung pagkakaiba. Ang Holy Spirit, natanggap na natin po yan, tinanggap natin si Jesus Christ. Pero yung pagbabautismo sa Banal na Espiritu ay isang experience na pwede maranasan natin kahit hindi Sunday service. Amen? Kasi baka sabi niyo sa church lang mangyayari, hindi po. Kahit sa inyong mga personal na devotion, could experience the work of the Holy Spirit even to be baptized. So, nung experiencing God retreat, of course, may programa kasi part po yun, kaya nagkaroon tayo ng ganoong pamamaraan. At sa mga naka-attend at candidates na pescadores na, ano pa yun, experience pa rin yan, pwede nyo pang i-desire na patuloy kayo kasi yung being filled, yung pagpapatuloy naman na ikaw ay mapuno o ay mapuspos ng Banal na Espiritu ay pwede naman siyang paulit-ulit, hindi lang once. So dapat malinaw din po sa atin po yun. So yun yung mga bagay na gusto ko pong linawin muna bago natin tingnan yung importance po nito. Ngayon, so ibig sabihin, bakit nga ba natin pinag-uusapan ang bautismo sa Banal na Espiritu? Kung titingnan niyo po, nung panahon ng ating Panginoon Hesus ay may binanggit po siya sa kanyang mga disipulo. At yun nga, yung Book of Acts ay makikita natin napakaliwanag na naranasan po nila yung binanggit ni Jesus Christ. Yung Lucas, Kapitulo 24, talatang 49, so magandang balita na salin, ay binanggit po ng ating Panginoon Hesus. So, sinabi po niya sa verse 49, tandaan ninyo, isusuko ko sa inyo ang ipinangako ng aking Ama. Kaya huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggang hindi kayo nagpagkalooban ng, anong ginamit po dyan? Kapangyarihan. No? So, yung ginamit, yung empowering word, kapangyarihan mula sa langit. So, ibig sabihin, may iniutos ang Panginoon na darating yung panahon na yan, which is of course after 50 last days, kasi nag-resurrect siya, nag-ascend, and then 40 days nag-stay si Jesus Christ, and when He ascended to heaven, ay nangyari yung Pentecost na tinatawag sa chapter 2. At yung pangangaral ni Pedro
ay nagkaroon ng tinatawag nating karanasan ang mga dumating doon sa Pentecost Day na yun. So, kaya una ay dahil ang Panginoong Hesus Kristo pinag-usapan niya ito at iniutos niya na pwedeng maranasan po nila, na bahagi rin po yun na pangako na kapag tinignan natin sa Biblia. Ang dami pa pong mga passages doon sa Acts 1:5 ay binanggit din po doon si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di nagtagal at babautismohan kayo sa Espiritu Santo. So, ito yun naman, habang sumusulat si Lucas, ay kinote niya po yung pangyayari sa panahon ni John the Baptizer. At i-kinote niya po naman kung how the work of the Holy Spirit to baptize people in their time. Ibig sabihin, ang bautismo ay nalubog sa tubig, yung pabautismo sa tubig, ibig sabihin, pero hinahangad natin ang bautismo ng banal na Espiritu dahil kailangan natin ng dakilang presensya ng Kanyang kapangyarihan sa ating buhay na higit sa bunga ng Espiritu. So, yung fruit of the Holy Spirit, tinatawag natin na Sunday, na hindi ko naman na-explain na natin na yun, ay magkaiba pa yung ikaw ay mapautismohan naman ng banal na Espiritu, na bahagi ng kilos din ng Holy Spirit sa atin. At as far as yung utos na yun ay dahil nga maging yung paano tayo mag-testify, nakaranasan na binanggit din ng mga gawa 1:8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi kung sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So, not only as command of Christ to tarry and wait for the work of the baptism of the Holy Spirit, is nangyari po yun doon sa Book of Acts, chapter 2, ay ipinakita rin po dito na ipinangako rin ito para doon sa mga mananampalataya sa early church, sa Acts 2 verse 4. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Titignan niyo po yan. At nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. So, tingnan niyo po yung pangako, iniutos at pinangako ay nagkaroon ng katuparan sa kanilang kapanahunan. And then chapter 8 ng Acts pa rin, verse 17, si Pedro naman po ito, pinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito na Holy Spirit, the Espiritu Santo. So, actually, yung isang question dito, kahit na yung mga hintil, ay nakaranas din ng ganitong tinatawag na pagbaba at yung baptism of the Holy Spirit. Doon sa verse 44 ng chapter 10 din, nagsalita pa rin si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig. Sa mga gawa, chapter 11, verse 15 to 16, nagsimula pa lamang ako magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng nangyari sa ating noong una. So ano yung noong una? Yung chapter 2, which is the Pentecost. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo sa Espiritu Santo. So maliwanag po lahat ng mga passages natin na basa na yan, lalo sa Book of Acts, ay yung karanasan ng bautismo na ng Banal na Espiritu ay isang experience na hindi siya dapat lang iniisip o kaya kung ang pinakaano natin, kaya sabi natin hindi nga siya dapat abstract in a way, kasi pwedeng yung mga iba ay alam nila na may Holy Spirit, pero yung karanasan para mabautismo ng Banal na Espiritu ay ibang bahagi naman yun sa buhay ng Kristiyano. So, paano nga natin matatanggap ang Banal na Espiritu? Yung binasa na natin kanina doon sa Acts chapter 2, verse 38 to 39. Pero mahalaga rin po na paano nga ba natin matatanggap ngayon naman ang Holy Spirit in the way of the baptism of the Holy Spirit. Sa ating pong Experiencing God Retreat ay bahagi ito ng topic ay paano nga ba ang isang tao makatanggap ng bautismo ng Banal na Espiritu. Una ay dapat maunawaan ng isang mananampalataya
na yung pagtanggap sa banal na Espiritu ay yung unang dapat tinitingnan ay i-confess na siya ay isang sinner. So yung faith in Christ na siyang pinaka-focus muna ng unang hakbang. Ibig sabihin, parang ganito po yan. Ang isang Kristiyano, o kung hindi pa man siya Christian, ay ang kanyang kaligtasan nakabase dahil kay Kristo, yung kanyang ginawa, yung finished work of Christ. Not kung ano yung gagawin mo para matanggap mo ang salvation. Pero dahil ang kaligtasan ay nanggagaling kay Jesus Christ, at yung focus din, kung titignan niyo po, bakit kaya iniwan ni Jesus Christ ang Holy Spirit? Isang bahagi po doon, para rin ang banal na Espiritu ay ituro yung mga katotohanan na itinuro rin ni Jesus Christ. So, yan po yung malaking bahagi. So, ibig sabihin, as we focus on Jesus Christ as our Lord and Savior at yung faith natin sa Kanya, ay nangangahulugan tayo ay magkaroon ng personal na pagtanggap kung ano yung mga bagay na mali sa atin. So, yun po yung una. Halimbawa, sa ngayon pa, kung tatanungin ko po kayo, para maging hadlang, ano yung magiging hadlang na pwedeng hindi niyo maranasan ang bautismo ng Holy Spirit? Kasalanan. So kung may nananahan pa o kaya'y nananatili pang sin sa atin, mahirap po na mangyari po yan. Ibig sabihin lang, mahalaga na makita mo yung iyong kalalagayan muna at lumapit kay Lord ng paghingi ng pagpapatawad sa kasalanan so that the Holy Spirit will at work in your life. So, yan po yung isang una. Alam niyo po yung buhay natin, lalo kung ikaw ay Christian, kapag may nagagawa kang kasalanan, either intentional or unintentional, may conviction po yan. Pag hindi mo na nararamdaman yung conviction habang gumagawa ka ng kasalanan, medyo ano po yan, may problema na talaga sa iyong spiritual na buhay. So, dapat maano po yan, maging sensitive ka doon at gawain ng Holy Spirit para ikaw ay i-convict doon sa mali na ginagawa mo. At of course, in confessing your sin to Christ is a must, is important para yung work ng Holy Spirit kung gusto mong maranasan ay mangyari. So, yun po yun. At yung second part ay maintindihan natin na yung ginawa ni Jesus Christ, na paniwalaan yung kanyang finishing work o tinapos na doon sa krus ng Calvary 2,000 years ago, na pwede pa rin maranasan yung tinatawag natin na pagliligtas sa atin even lumipas na yung 2,000 years na karanasan ng Jesus Christ mismo ay nag-alay ng kanyang buhay. And then yung pangatlo ay yung tinatawag natin pagtanggap na on behalf of Christ ay siya'y nahirapan para sa atin, nangangahulugan na yung pagkilos ng Panginoon ay importante. Then yung pang-apat, yung confessing that Jesus is Lord, that He is risen from the dead, and that Jesus is King and Master of your life dapat. Hindi na ikaw yung uupo sa trono, kundi si Jesus Christ na. At yung banal na Espiritu ay siyang kumilos sa iyong buhay dapat. So, deciding that live in the Lord and living a life of pursuing His own will and dream. So, I think kapag yung apat na yan ay mailagay natin at mai-apply natin sa ating mga pamumuhay, I don't believe na yung Holy Spirit ay talagang hindi na mahirapang kumilos sa atin. Isang pwede pang hahadlang maliban sa sin ay baka isa kasing pwedeng magiging result din. Baka kasi tinanong ko kanina, paano malalaman na ikaw ay baptized ng Holy Spirit? Yung mga iba dahil sa emotionally ay either frustrated o kaya emotionally down. May kasamang pag emotionally down ka kasi siyempre maraming mga pwedeng maglalaw sa isip mo. Either isipin mo yung problem na pinanggalingan na ikaw ay emotionally down. Pero kapag ikaw ay napuspos ng Holy Spirit,
lahat ng yun, dapat yung emotional na bahagi ng human flesh ay mabibigyan ng panibagong sigla dahil ang Holy Spirit ay i-empower ka. At the same time, papalitan niya yung emotional na yun sa isang heart that is heart with a pure heart as well. Ito ang mahirap po kasi dahil hindi natin kayang basahin yung bawat puso ng bawat isa, di po ba? Kayo po, inyong katabi ba mababasa niyo kung anong nilalaman ng puso niyo ngayon? Kung punong-puno ba yan ng galit? Punong-puno ba yan ng ano ba? Kolesterol. Puso may kolesterol. Mahirap po yun. Pero ang banal na Espiritu, hindi lamang siya nagsisearch ng heart, but He also purifies the heart. Kasi nga yung transforming work ng Holy Spirit ay nandiyan. At yung mahalagang dapat din nating dinidesign na mabago yung ating mga puso at ang banal na Espiritu ay kikilos sa bahagi ng kanyang gampanan sa atin. At yan naman talaga ang isa dapat natin din naranasan. So yung apat na areas na yan ay mahalagang ating pong iisipin sa mga panahon na ito. At habang tayo nagpapatuloy din sa ating pananampalataya. Ngayon, sino na mo dito yung nakaranas na po talaga ng baptism of the Holy Spirit? So marami na. So, ang tanong ko ngayon, dahil siyempre, sabi natin, ang baptism of the Holy Spirit hindi lamang siya once na pwedeng maranasan. Pero yung pagtanggap ng Holy Spirit, once lang po yun. Malinaw po dapat sa atin yun. Kasi baka mawawala ba ang Holy Spirit? Holy Spirit, pumasok ka sa akin. Hindi po, once lang po yan ang pumapasok sa atin. Kasi pag pinaalis mo ang Holy Spirit sa'yo, may problema ka. Iba ng Espiritu talaga nung kikilos dyan sa puso mo. So, ang mahirap po kasi dyan, hindi naman siguro maintaining. Kasi pag sinabi mo maintaining, marami kang effort na gagawin. Pero but allowing the Holy Spirit to work in you and for you, yun po yung mahalagang bahagi. Kasi ang Holy Spirit po kasi ay hindi po siya, hindi tayo ginagawang robot. As we say, kung ano man yung gusto niyang ipaalala, ipagawa. Pero malimit po kapag inaalaw natin yung Holy Spirit na kikilos sa atin sa ating daily walk, gagabayan tayo sa tamang direksyon, sa tamang decision making, sa tamang pagtanaw at pag-unawa patungkol sa kanyang salita. At lalo na yung the more we become closer to God, ang Holy Spirit will sasama sa ating kikilos, sa ating tutulungan niya tayo. Even in our prayer, di po ba, yung binabanggit ng chapter 8 ng Romans, verse 29. Di tayo marunong manalangin, pero ang banal na Espiritu tinutulungan tayo. So, doon pa lamang sa bahagi na yan, ay hindi mo pwedeng iiwalay ang Holy Spirit sa buhay mo. Sabi mo sa kapatid mo, katabi mo ngayon, mahalaga ang banal na Espiritu sa buhay natin. Wala na mag-Espiritu. Okay, mag-Espiritu na kumikilos. So, yun po yung ating pong tinitingnan po ngayon na bahagi. Actually nga po kung pag-usapan, ang daming mga pwede nating tingnan dito sa bahagi na ito. Pero dahil ang Holy Spirit is an experience, yung pagbabautismo at pag-feel ng Holy Spirit is a personal experience. Kaya dinidesire mo dapat yan. Hindi mo ginagaya yung isang kapatid. Napupuspos yung kapatid mo. Halimbawa, nakatabi mo, napupuspos. Baka tatabihan mo para mapuspos ka rin dito. Individual po kasi yan na experience. Kaya yung kahandaan ng puso at yung kaunawaan sa katotohanan ng banal na Espiritu ay importanteng part para mas lalo tayong maging maaalaw natin talaga yung banal na Espiritu sa ating mga buhay. Kaya kung tutuusin,
hindi ko pwedeng, yung term na gagamitin ko, hindi ko pwedeng isubo na tanggapin mo ang Holy Spirit o kaya magpabautis mo ka sa banal na Spirit. Hindi po. It is a desire, nagsisimula po yan. It is also a decision. Decision in a way that you could make Christ must be the center, at kung may mga problem o kaya mga kasalanan, magdi-decide ka na talagang tatalikuran yun at magpalalapit ka sa Panginoon. It is also a commitment na, kasi kapag kumikilos ang banal na Espiritu sa ating mga buhay, may mga bagay na pwedeng ipagawa ang Panginoon sa atin. At siyempre, pag hindi mo yan sinunod, mas mahirap din. Kasi magiging against ka sa work ng Holy Spirit. At ayaw nating mangyari po yun. So, before I conclude, dahil gusto ko pong magkaroon tayo ng seeking today, at the same time ay desiring na ang banal na Espiritu kumilos sa ating ngayong umaga. Basahin ko muna yung mga ilang talata at mayroon akong conclusion question na ginamit na rin natin ito doon sa ating Experiencing God Retreat. Doon sa Corinthians, 2 Corinthians chapter 1 verse 22, siya rin ang nagtatak sa amin at nagbigay ng katiyakan na siya ang banal na Espiritu sa aming puso. So, the Holy Spirit will also the mark of how the Christian life is in us. Ibig sabihin, papatunay po yan. At maging sa Santiago, ikaw na taong walang kabuluhan, ibig mo bang malaman ang mga pananampalatayang walang mga gawa at patay? So, kung yung faith na mayroon ka ngayon ay walang, sabihin natin walang dry na dry, at nararamdaman mo yun in a way na para bang nahihirapan ka sa iyong Christian walk, baka kailangan mo talagang uli maranasan yung pagpuspos o kaya yung feeling the work of the Holy Spirit sa buhay mo. And then yung isang passage pa, dalawang passage pa, you seek me and find me when you seek me with all your heart. Sa Jeremiah 29 verse 13 po yan. So as you seek the Lord today, and as you desire to be filled, or kung hindi ka pa nagkaroon ng baptism, ask the Lord to grant that, desire mo yun. And then yung binabanggit pa sa Matthew chapter 5 verse 3, pinagpala ang mga magpapakumbabang loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. So, sa ating kalagitnaan ngayon, if we really have that sensitivity, itong place na ito is a holy place kung ilalagay pa nga natin. Why? Because God is in our midst. Sino ba ang Lord sa atin? Hindi lamang siya God in itself, but He is also a holy God that this place become a holy place for the Lord. So, ibig sabihin, even the work of the Holy Spirit will come in every place because He is also omnipresent. At yun nga, yung paghahari ng Panginoon ay dapat. So, apat na bagay ang gusto ko pong isipin din natin today as we come to the Lord and desire to be filled and be baptized, if that will be the case, ay kinonfess mo na ba yung mga kasalanan sa Panginoon? Yung kasalanan mong nagawa, yung intentional ba yan or unintentional? Dahil yan nga ba ang problem makakahadlang sa ating karanasan para matanggap natin yung either baptism or we feel in feeling of the work of the Holy Spirit. At yung second po, yung pag-acknowledge natin, did you confess that Jesus is the Son of God and therefore He is God Himself? So, ibig sabihin, siya lang din naman yung point of reference natin on how we could approach God and even the work of the Holy Spirit is Jesus Christ po siya. And then third, did you confess that Jesus died on the cross for your sin? So, po yan, basic na teaching but truth about that is because of Christ's finished work of the cross ay dapat mo rin i-confess yung kasalanan mo through the work of Christ. And then, did you receive the resurrected Christ in your heart as your Savior and Lord the rest of your life? Pag sinabi natin resurrected Jesus Christ is yung kanyang resurrection and ascension is
nangyari na po yung 2,000 years ago, pero siya buhay sa atin at dapat po mangyari. So, wala po akong ipo-program today, but God's program. Ibig sabihin, tingnan ko lang yung oras ko, baka ano natin. So, it's 11:26. Meron tayong kakantahin na isang worship song. So, nakaga natin yung ating worship team. Hindi rin po ako mag-a-altar call, pero if you are have that stake of faith na sa tingin mo sa art dito sa harap ay maging isang ano ba yan? Convenient place para ikaw ay makaluhod ng maayos kung yun ang mangyayari. You could come. Dahil hindi ko naman kayo pipersay na pumunta dito na dahil lang sinabi ko. But if God is speaking to you today and even the Holy Spirit is speaking to you and you want to come here in front with faith, pwede mong gawin yun without any constraint dahil i-open natin yung art na ito to really desire and have that encounter of the Holy Spirit in our midst. Habang kinakanta rin natin ito, ilagay mo yung iyong puso sa kung ano yung pag-usap ng Lord at habang bukas naman ang iyong kaisipan sa katotohanan na sa anumang kaparaanan ay ang Diyos ay kumikilos. Hindi natin pwede siyang hadlangan sa kanyang kaparaanan. I-allow lang natin today as you come to the Lord. Hallelujah. If you want to raise your hand, you can do it for the Lord. Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. Love you, Holy Spirit, to be in my soul. Stop, Holy Spirit.
to drive them all from the enemy. And this church will arise. And this church will arise because you are the head, you are the God, you are the Lord, and the Holy Spirit will work within us and for us to trust Jesus. Oh, empower a church, oh God, to rise above the work of the enemy, and we will rise up against the work of the enemy. Oh, we will give praise, we will give glory to the King of Kings, to the Lord of Lords, the God of redemption, redemption. Holy, holy, the Lord is holy. The Lord is holy, the God Almighty. Holy are you, Lord. Woo! Holy are you, Lord. The million of angels sing praise to the God of heaven and earth. Oh, there is no other like the Lord. There's no other God like the Lord. And that is why we're here, Lord. We are here. Hallelujah, Lord. You find us faithful, Lord, in everything we do. Dahil mabuti kang Panginoon sa amin. Habang inaawit namin ito, Panginoon, O Diyos, sa kabutihan mo, hayaan mo na talaga ho kami masok in your presence and declare your goodness. At kami nandito ngayon, iaalay aming mga buhay, surrendering all to you. At wala pong ititira, Panginoon, sa aming mga sarili for you, Lord. Thank you, Lord. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y nakilito upang magpaglulis. Yes, Lord. Awitin mo yan sa Panginoon. Sa kabanalan. It's our desire, Lord. Bagamat hindi kami karapat-dapat sa kabanalan na yun, Panginoon sa iyo. Diyos, sa kabutihan mo, ako'y nakilito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo. Yes, kaluguran namin na ikaw ay may taas. At purihin ang pangalan mo. Oo, ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa atin. O Diyos, bigyan
napakabuti mo, napakabuti mo. Napakabuti mo. Lord, salamat. Ama, ang iyong nilikha, luluwag at higit ka. Ihit mo yan sa Panginoon, pabutihan niya. Di ka nagbabago, Lord, ngayon, noon, ngayon, nagtapat sa buhay ko'y tapat. Sabihin pa natin ang kabutihan ng Diyos, napakabuti mo. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, luluwag at higit ka. Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko. Hallelujah. All the glory, honor belongs to you, O Lord. Receive it dahil ikaw lamang dapat talagang tumanggap ng kaluwalhatian, ng kabulihan, at karangalan. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Amen. Palapakan po natin